Celebration. So ano po yung first word? Letter C? Choices. So, alam niyo po ba na kayo ay may kapangyarihan? Ha? May kapangyarihan? Hindi ka inkantadya at inkantadya ba kayo? Meron po kayong kapangyarihan at yan po ang tinatawag na wala. Ayan, yan ang tinatawag na kapangyarihan ninyo. Alam niyo po ba na mas makapangyarihan pa yan kaysa sa kay Cardo? May kapangyarihan ba si Cardo? Hindi namamatay, no? Mas makapangyarihan pa yan sa kahit na anong kapangyarihan ng Avengers. Bakit? Dahil, no, diyan nakasalalay po ang ating buhay sa pagpili. Kahit na anong pilit namin sa inyo, i-invite kayo, kung hindi nyo pipiliin pupunta ngayong gabi, wala kaming magagawa. Pero pinili nyo makasama ang Panginoon ngayong gabi. Amen? Amen. Amen. So that is choices. Ano yung susunod sa celebration? Anong letter? Letter E. Letter E stands for stands for, ano daw? Exercise. Exercise. Sino ang nag-exercise dito? Yung totoo. Taas ang kamay. Ayun. Tuwing hapon. Anong exercise mo, kuya? Nagba-basketball ka ba? Sino mga nagba-basketball dito? Taas ang kamay. Ayun. May nakita po ba kayong atleta na mataba? Wala, di ba? Meron yung mga sumo wrestler. Pero iba po yun. Pero yung athlete po talaga na nag-exert ng effort or mga lakas ay lahat po sila fit. So bakit po kaya natin kailangan pag-aralan ng exercise? Ano po kaya ang magagawa? Ano po kaya ang importansya ng pag-ehersisyo? At ito po ay talagang kailangan? Yan. Kailangan po ba talaga ang mag-exercise? Sabi pong ganyan, sabi pong ganon, ang pag-exercise daw, ano daw po ang benepisyo nito sa ating pong katawan? Una, it improves cardiovascular health. Alam niyo po yung cardiovascular health? Yan po yung ating baga. So, ini-improve po niya yan, yung strength niyan, para mas maging healthy yung ating puso. Kasi konektado sila. Tapos, ano pa po? Pinapalakas daw po yung ating mga buto. Diba? Kapag naman, kaya napapansin nyo si nanay at si tatay, pagka tumatanda na, ano na yung sumasakit kay nanay at kay tatay? Yung mga balakang. Ano yung sakit ng balakang ko? Hindi na makaganyan, hindi na makaganon. Kasi wala na masyadong exercise si nanay at si tatay kasi matanda na. Pero, kapag ang bata nagsabi na masakit ang balakang at masakit ang mga buto-buto, ibig sabihin may kulang na ginagawa kayo. Ano po yun? Hindi kayo nag-e-exercise. Alam niyo po kung anong malakas ngayon sa kabataan? Alam niyo po kung anong parte ng katawan ninyo ang malakas ngayon? Ang inyong mga daliri. Bakit? Kaka-cellphone. Atake na. Hindi ka lang sandali. Oh, yan ang malakas sa inyo. Pero yung tuhod nyo, tumayo lang kayo ng matagal ng konti. 10 minutes, 15 minutes, pagod na kayo. Maglakad lang kayo ng ilang mula siguro dito hanggang doon sa kanto para kayong pagod na hinahapo. Kasi kulang sa exercise. Ano pa daw po? Yan daw po ay makakatulong nga na, alam niyo po yung osteoporosis na tinatawag? Nakikita niyo po yung mga humuhukot na ganyan? Yon. Kasi nga po, nagiging weak ang bones natin kapag ka hindi siya na-exercise. At pati daw po yung ating metabolism. Ibig sabihin, kaya nga tinanong ko sa inyo, meron ba kayong atletang nakitang mataba? Wala. Kasi yung metabolism niya ay mabilis na gumagana. Ibig sabihin ng metabolism, mabilis siya magtunaw ng pagkain, sakto yung kanyang pagtulog. Mamaya po lahat po yan, sa gabi-gabi po natin ano ay atin pong itatapik. So yan po ang importansya. Ano pa daw po ang importansya? Ay, hindi daw po kayo madaling ma-high blood. So mga nanay, kapag high blood kayo,
ibig sabihin kulang kayo sa exercise. So ano pa po? Yung breast cancer sa ating mga kababaihan, yung breast cancer. So, yan daw po ay maiiwasan natin kapag tayo po ay nag-e-exercise. At colon cancer. Yung colon cancer po, ito po yung ating bituka. So, ibig sabihin, sabi ko, ano kaya kinalaman ng bituka ko sa pag-e-exercise ko? Pero, yan daw po ay importante. Kaya kailangan tayong mag-exercise kung ayaw nyo pong magka-breast cancer at magka-colon cancer. So, ano pa po? Mental health. So, tapos na po tayo sa physical health. Sa mental health naman, ibig sabihin yung ating po pag-iisip. So, nagre-reduce daw po siya ng depression. Naririnig nyo ba yung salita na yan? Na maraming bata ang nadidepress. Kaya naman yung mga bata, saan po? Ano pong ginagawa nila pag nadidepress sila? Anong ginagawa? Umiinom. Para, hindi tubig. Para makalimutan yung problema kasi depressed ako. Kailangan kong uminom ng alak. Kailangan kong mag-drugs kasi para mawala ang depression ng buhay ko. Yung pala, exercise lang ang katapat. No? Exercise lang ang katapat. Di pala natin kailangan na magpakalango sa alak para lang tayo ay mawala yung depression natin. Ayan, ano pa po? Kapag daw po regular tayo nag-exercise, yung ating mood ay maganda. Yung ating pong pakiramdam ay maganda. So, napapansin niyo po ba pagka masama ang pakiramdam nyo, anong masungit tayo, di ba? Kasi masama yung pakiramdam ko. Huwag akong kausapin, masama yung pakiramdam ko. Pero kapag daw po pala tama ang exercise, yung ating pong katawan, ay it will help us to be happy at yung ating pong mood ay magiging maganda. Physical activity, yan. So, yan din daw po ay nakakatulong sa ating memory. So, napapansin niyo po ba? Hello? Na kapag kayo mga bata, madali kayong makalimot. Bata pa lang, nakakalimot na. So, alam niyo po ba yon? Yung inutusan kayo ng nanay niyo, o anak, gawin mo to. Pero dahil busy ka sa kakalaro ng cellphone mo, wala ka pang exercise, hindi pa kayo naaarawan, lagi lang kayong nakahigat, nakaupo, kaya alam niyo po ba yung memory niyo daw ay nababawasan. So next, ano pa po ang benepisyo niya? Yun na nga po yung mga benefits niya. Meron tayong physical benefits, meron din tayong mental benefits, at ngayon naman po, bibigyan po kayo na ano-ano ba yung mga exercise na dapat natin gawin. Ayan, different types of exercise. Aerobics. Alam niyo yung aerobics? No? Yung ganun-ganon, yung ganun-ganyan. Aerobics yon. Swimming. Dahil wala naman pong swimming pool dito sa Tondo, ay meron pala. Diyan sa ano? Ano nga yung Tondo? Simbahan. Hindi, yung tapat ng simbahan. Tondo Complex. Oh, may bayad ba doon? Wala. O, isang run kayo ng gano'n, no? Makakapagpalakas po ng inyong katawan. Tapos ano pa daw po? Ayan, pwede din po kayo mag-weightlifting. Yan, o, sa mga bata pa, itong mga to, hindi kayo pwede mag-weightlifting kasi mabigat yon. So, dapat kung ano po, pwede din po kayong, nakita niyo po yung hawak ng ng babae, raketa, anong tawag dyan? Badminton. Alam niyo po, nung kami nakatira dati dito sa Tondo, pagdating po, ako po kasi nakatira na sa Makati, alam niyo po nung mga pagtanghali, pagkatapos namin matulog, lumalabas kami. Tapos naglalaro kami ng, alam niyo yung football? Naglalaro kami kahit maraming tao. Kayo, nagagawa niyo po ba ganyan? Mag-football? Wala. Volleyball, that's good exercise also. Ano pa po daw? Flexibility or yoga, stretching. Alam niyo po ba na minsan, kahit hindi niyo po kailangan mag-stretching, pero maglakad po kayo ng ilang milya, yan po ay exercise. Yes. So ano pa po? Balance exercise like Tai Chi enhances stability and prevents falls, especially in older adults. So tayong mga nanay, tayong mga tatay, baka hindi na natin kayang mag-lift, pwede na po tayo sa mga ganyang klase ng exercise. Ano pa po?
Next, sabi niya ganun, recommended. Ano pong sabi dyan? 150 minutes daw dapat tayong nag-exercise a day. So, 150 minutes lang yun, hindi nga sinasabi dyan na oras. So, alam niyo po ba na halimbawa na ilang minuto na kayo nakaupo, kailangan po tatayo kayo, no? At maglalakad-lakad. Sa may mga tawag dito, smartphone. Sa may mga smart o kaya smart watches, magsasabi yan, oh, it's time to move up. Ibig sabihin, kailangan maglakad ka. Hindi pwedeng maghapon ka lang, nakaupo, at maghapon lang kayong magsa-cellphone. So ano pa daw po? Yan, 75 minutes kapag ka masyadong mabigat na exercise. Like for example, nag-jogging ka, 75 minutes lang, hindi nyo kailangan masyadong mahaba. Hindi sinasabi dyan na ilang oras, minuto lang po yung pinag-uusapan. At sa mga bata, kailangan daw meron kayong 60 minutes o kalahating oras ng exercise. No? Kailangan mag-exercise po tayo kasi nga po, ito po ay malaking tulong po sa ating pong katawan. Last po, ayan, sabi daw po, realistic lang yung goal. Gusto nyo na, ay sabi ni Ate Girlie, mag-exercise ako tapos nag-lifting kayo, di man pala pwede sa inyo. Diba? Realistic lang kung ano lang po yung kaya natin. Huwag niyo pong i-overwork yung katawan ninyo. Gusto niyo mag-jogging, nag-jogging kayo ng ilang oras, yung pala, hindi naman pala po yun yung realistic. Pag sinabi pong realistic, yung karapat, dapat lang. Alam niyo mga anak, kasi matanda na tayo, kaya mga anak ko na kayong lahat. Alam niyo mga anak, yung katawan po natin ay binigay sa atin ng Panginoon. So, ingatan po natin siya. At ang mga kabataan ngayon, katulad po ng aminin man po natin sa hindi, umiikot ang mundo natin sa cellphone lamang. At iyan po ay isa sa inaano po ng mundo natin na hindi po natin maibigay yung tamang pag-aalaga sa ating pong katawan. Kaya ngayon, marami ang namamatay sa edad na napakabata. Napapansin niyo po? Pagka meron nga dyan, meron akong kaklase na namatay 42 lang. Namatay na siya because of breast cancer. So, di ba kanina sabi niya maiiwasan natin yung breast cancer if we will exercise. So, ano yung pangalawa sa celebration? Exercise. Kaya naman dalangin ko mga kapatid na sana po ay magkaroon po tayo ng healthy na pamumuhay po. Yan lamang po and God bless po sa inyo.